But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Inilabas ngayon ng pamilya Marcos ang last will and testament daw ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. March 17, 1982 ang petsa nito at may lagda ng dating Pangulo. Unang bili ni Marcos, gusto niyang mailibing alinsunod sa tinakda ng batas ng may dignidad at naaayon sa posisyon niya. Pinatototohanan yung sinasabi ng Marcos family na gusto niyang mailibing sa libingan ng mga bayani. When he drafted that last will, that was the first one na inisip niya, yun yung kinonsider niya. May mga bahagi ng testamento na tinakpan ng abogado ng pamilya Marcos. Ipinakita sa GMA News ang bersyon nito na walang takip at nilalaman nito mga habilin para sa kanyang asawang si Imelda at mga anak na sina Amy, Bongbong, Irene at Amy. Ayon sa abogado ng mga Marcos, personal na mga bagay na ito at hindi na dapat isapubliko.